Sa gitna ng tahimik na lungsod ng Cebu, dalawang dalagang babae ang lumabas ng bahay. Hindi nila alam. Iyon na pala ang huling gabi ng kanilang buhay. Hulyo 16, 1997, 10:10 ng gabi. Ang magkapatid na Marijoy at Jacqueline Chong ay naghihintay lamang ng masasakyan pauwi. Sa gitna ng dilim, isang puting kotse ang huminto sa tapat nila at may mga lalaking bumaba. At mula sa sandaling iyon, naglaho na sila, na parang bula kinabukasan. Hindi umuwi ang magkapatid. Hindi sila pumasok sa trabaho. Hindi nagparamdam. Ang pamilya Chiyong, sinimulan na nilang ipagpaalam sa awtoridad upang ipahanap ang dalawa at kung kani-kanino na rin nagtanong, subalit walang nakakaalam kung nasaan ang dalawa. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa bangin ng Karkar, Cebu. Hubot-hubad. May mga bakas ng pananakit. Sabi ng pulisya, siya raw si Marijoy. Pero si Jackie, hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan. Sa loob ng ilang linggo, lumitaw ang mga pangalan ng mga pinaghihinalaan. Paco Larrañaga, Josman Aznar, Rowen Adlawan, Ariel Balansag, James Anthony Uy, at iba pa. Ayon sa mga investigador, sila raw ang bumihag sa magkapatid. Ginahasa, pinatay, itinapon. Ngunit sino ang nagsabing sila nga? Isang lalaking nagngangalang Davidson Russia, isang dating kriminal na tinanggap bilang state witness. Ayon sa kanya, nakita raw niya mismo ang lahat. Paano dinukot, paano ginahasa, at paano itinapon ang katawan. Dahil sa testimonya niyang iyon, si Paco at ang 6 pang kasama ay agad kinasuhan. Pero may isang malaking problema. Sa mismong araw at oras ng krimen, nasa Maynila si Paco. May 35 testigo ang nagpatunay. Mga kaklase, guro, at mismong dean ng eskwelahan niya. May attendance record. May quiz paper. May litrato pa nga na nagpapakitang nasa Quezon City siya. Ngunit nang dininig ang kaso, ang mga ito ay tinanggihan ng korte. Ang sabi ng hukom, hindi ka panipaniwala. Posible raw na si Paco ay nakalipad mula Maynila patungong Cebu sa loob ng iilang oras, nagawa ang krimen, at bumalik kinabukasan. Para sa ilan, imposible iyon. Para sa iba, sapat ng dahilan upang pagdudahan si Paco. Ngunit sa mata ng hustisya, isang salita lang ang kailangan, guilty. Mayo 5, 1999. Sa harap ng madla at media, isa-isang tinawag ang mga akusado. Ang desisyon ng korte, kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Si Paco, si Aznar, at ang iba pa, nahatulang mamatay. Sa labas ng korte, nagdiwang ang pamilya Chong. Sa loob naman ng selda, umiiyak si Paco, paulit-ulit na sinasabing, wala akong kasalanan. Pero sa mata ng batas, tapos na ang laban. Ilang taon ang lumipas. Umakyat ang kaso sa Korte Suprema at pinagtibay pa rin ang hatol. Guilty. Ngunit noong 2006, nang alisin sa bansa ang death penalty, napalitan ito ng habambuhay na pagkakakulong. Marami ang nagsabing, kung inosente siya, bakit hindi lumitaw ang totoong salarin? Pero may ilan din namang sumigaw. Kung inosente siya, bakit parang pinatatahimik ang mga testigo? Taong 2000, si Paco ay inilipat sa Espanya dahil isa siyang dual citizen. Sa ilalim ng kasunduan ng Pilipinas at Spain,
Doon niya ipagpapatuloy ang kanyang parusa. Sa bagong kulungan, siya ay may mas maayos na kalagayan, nakakapag-aral, nakakapagluto, nakakakita ng araw. Ngunit para sa pamilya Chiong, iyon ay isang sampal sa mukha. Habang kami, patuloy na naghihirap sa pagkawala ng aming anak. Sabi ni Mrs. Chiong, siya parang nagbabakasyon lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan si Jackie. Ang katawan na sinabing kay Marijoy, hindi lubos na napatunayang siya nga. Ang testimonya ni Rusya, kinuwestiyon ng mga abogado dahil sa kanyang madilim na nakaraan. At ang mga alibi ni Paco, dinedma ng korte. Ilang taon ang lumipas, gumawa ng dokumentaryo ang mga dayuhan, pinamagatang Give Up Tomorrow. Doon, muling binuhay ang mga tanong. May hustisya bang naibigay sa mga Chong sisters? O may inosenteng isinakripisyo para lang may masabing may sala? Isang kaso na naging simbolo ng pagkakawatak ng pananampalataya ng Pilipino sa sarili niyang hustisya. 2 dalaga, isang gabi ng karahasan, at 2 dekada ng mga tanong na walang sagot. Ang Chiong Sisters case ay hindi lang kwento ng krimen. Ito ay kwento ng pamilya, ng hustisya, at ng katotohanang pilit inaalam ng lahat hanggang ngayon. Marijoy Jackie, saan man kayo naroon, naway makamit ninyo ang katahimikan na matagal nang ipinagkait sa inyo. At sa ating lahat, isang paalala. Ang tunay na hustisya ay hindi nasusukat sa hatol ng korte, kundi sa katotohanang hindi natin kayang talikuran.